May pumasok na magnanakaw na babae sa bahay. Nag-aahas pa ng ligo, grabe ang kapal ng mukha. Ang ganda ng lugar ng bahay ni Kuya, at ang laki ng bahay ni Kuya, ang galing niya kumita ng pera. Sasabihin ko sa'yo, masungit ang ugali ni Sophie. Baka itapon ka niya sa kalsada. Kung palisin ako ni Kuya, maghuhubad ako sa harap niya. Hindi magiging marahas si Kuya. Mas mahirap ang malambing na paraan. Ayoko. Aray. Punasan mo at lumabas ka. Manyakes ka, lumabas ka. O tatawag ako ng pulis. Huwag kang lumapit. Tatawag talaga ako ng pulis. Bahay ko ito, kung hindi ka alis tatawag ako ng pulis. Kuya, sa wakas nakita rin kita. Magbihis ka muna, dadalhin kita kumain ng masarap. Talaga? Ang galing. Kakain tayo ng masarap. Ano ginagawa Montag? Niloko Montag ako. Tingnan ninyo, ito yung tao sa loob ng bahay. Ginamit tapos iniwan, buong araw nangungutang pa. Ang lalakas ng loob ng mga kabataan ngayon. Buksan mo, tatawag ako ng pulis. Sigurado ba hindi mo matanda ang napadala sa'yo? Anong matanda? Kuya, pinsan ako ni Lixiaoran. Tingnan Montag. Kakatapos lang mag-exam para sa universidad dito. Pwede ba ako makitira sandali? Kung aalis ka ngayon, hindi kita patatawarin. May utang ako sa'yo. Babayaran kita ng doble sa susunod. Kuya, Sige, tumira ka na. Bawal mag-alaga ng hayop. Sara ng siyam yan, kung hindi ka makauwi sa labas ka matulog. Pinaka-importante, bawal magsuot ng nakakalantad sa common area. ganito ba? Ha? Mabait ako kuya, susunod ako sa'yo. Marami kang alam, magkano ang roleplay? Triple ang bayad ko. Ay naku, haha. HMP. Buti na lang marunong ako magsira ng kandado. Madali lang ang ganitong lock para sa akin. Huwag mo na akong ilagay sa labas ng pinto. Baka basagin ko yan. Mukhang mahirap yan. Ay naku, ang swerte ko talaga. Nakatira kasama ang manyakis kong bayaw. Ano? Gia, hintayin mo, dadalhin ko ang mga tao diyan. Hindi na kailangan, mag-empake ka na lang at umalis. Hoy bayaw, anong ginagawa mo dito? Ay naku, huwag. Huvak. Bayaf. Tingnan mo, kamusta ang suot ko? Wala akong pakialam sa gusto mong isuot. Gusto ko lang malaman kung kailan ka alis. Bakit ang sungit mo? Sinong ayaw tumira sa malaking bahay na ito ng ilang araw? Nga, mayaman ka ba? Galing sa aking guro ang bahay na ito, wala akong kinalaman. Kung mayaman ako o wala kang pakialam.
Hayop ka. Hindi niya ako sinaktan. Hindi, Tiadya. Huwag kang makialam. Ngayon, ako ang magtuturo sa kanya para sa iyo. Ikaf. Sage, hintayin mo. Aalis na ako. Wala akong kinalaman dito. Kung magulo ka pa, mag-empake ka na at umalis. Ate. Ete, sabi ng bayaw bukas na ako alis. Anong gagawin ko? Ibigay mo sa kanya ang telepono, kausapin ko siya. Telepono ng et ko. Hello. Okay ka lang ba? Kamusta ka nitong mga nakaraang taon? Okay lang, mag-isa lang siya sa lungsod. Kung nag-abala siya, humihingi ako ng paumanhin, bigyan mo siya ng ilang araw. Hanapin niya muna ng bahay. Kung ikaw ang nagsabi, hayaan mo na siyang tumira dito. Salamat. Oh, may ginagawa ako, bababa na ako. Hindi ako ang nanakit sa kapatid ko. Siya. Anong nangyari? Ate, siya ang nanakit. Tama ang sinabi ng matalino. Ang gwapo. Ate, Gwapo, maganda ang lugar mo. Dito ako titira ng ilang araw. Sa tingin mo, papayag ako. May kasamang maganda tulad ko. Tanga lang ang hindi papayag. Pipili na ako ng kwarto. Bayaw, dumating ka na. Akay. Sinabi ko na, bawal magsuot ng masyadong kita sa mga lugar na pampubliko. Dito sa private area mo, hindi yan pampubliko. Bukas, mag-impact ka na at umalis ka dito. Akay. Ate. Pauwiin na ako bukas ni kuya. Anong gagawin ko? Bigyan mo siya ng telepono, kausapin ko siya. Telepono ni Ed. Hoy. Kumusta ka? Okay naman. Nitong mga nakaraang taon. Kamusta ang buhay mo? Okay lang. Nag-iisa lang siya sa syudad. Kung nagkagulo siya sa'yo, humihingi ako ng paumanhin, bigyan mo siya ng ilang araw para makahanap ng matitirhan. Kung ikaw ang nagsabi, hayaan mo na siyang tumira dito. Salamat. Ah, may ginagawa pa ako, magpapaalam muna ako. Tapos na ba yan? nasa bahay Montag ba si Kian Kian? Anong ginagawa mo dito? Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ayaw mo ko hiniwalayan dahil sa kanya? Oo. Mas malakas siya kaysa sayo. Mabigat ang kamay. Marunong ka ng martial arts? Hintayin Montag, darating na Kuya K.O. Dapat kitang talunin ngayon. Sugurin Nyosia. Bibigyan kita ng leksyon ngayon.
Huwag, huwag. Ang lakas Montag. Anong klasen yan? Payo ko sa'yo, huwag kang mag-akala. Kuya Kauzia, pakakasalan niya ate Kao. Masyado ka pang bata. Ganitong klaseng lalaki, dapat laging busog. Paano yon? Hindi mo kaya yon. Akala mo dahil malaki ang dibdib mo, ang galing mo na? Mas cute ang maliit. Sinabi mong maliit ang dibdib ko. Anong niluluto mo, Mina? Dagdag ko sa'yo. Bawal ka sa kusina. Kakain ka pa. Ang hirap kaya gumising ng maaga para dito. Sabi ko, pakainin mo ang lalaki, hindi magluto. Pag sinabing pakainin, ibig sabihin, sa sikmura mo siya kukunin. Alam Kao yan. Ibig kong sabihin, ganitong pakain. Ang kapal ng mukha mo. Sige, magsikap ka na lang. Kung pakainin yan. Pwede nan gayon. Akala Kao nasa kwarto ka, pasakay naman. Ang luwag ng sasakyan mo. Sakto talaga. Tingnan mo yung paa ko, ang kite di ba? Gusto mo hawakan? Ay, nakakapagod talaga mag high heels. Kung magwawala ka pa, bababa ka na. Sige, magpapalit na lang ako ng flats. Mahirap sumakay sa MRT mamaya. Ganon lang? Kayong dalawa, Ginawa na lahat, ano ngayon? ang ganda ng asawa mo, halika, samahan mo ako. Kuya, tinawag kita para pagalitan siya. Alagaan kita, hoy, magpakabait ka. Di pa nakakatakas sa akin ang babaeng gusto ko. Kuya, malakas siyang manuntok. Lumayo ka. Wow, ang lakas mo. Hintayin Montag, tatawagin Kao Kuya Kao. Parang dumadami sila, umalis na tayo. Dapat patayin lahat ng daga. Sakto, isang bagsakan na lang. Ang tapang, gusto ko ng malakas na lalaki. Sumama ka na sa akin, di ako magre-report. Kung ganyan ka pa, magre-report na ako. Kuya, Zia yun. May ganitong ganda, di mo man lang inalok sa akin. Ang astig ng asawa mo. Kailan kayo matatapos? Wala kang karapatang magsalita, umalis ka. Bayaf, bakit dugan ka? Ang galing ng asawa ko. Pinagtanggol ako, nakipaglaban sa daan-daang tao. Anong credit? Ayaw ng bayaw ko sa gulo.
Bayaw, palisin mo na siya. Tumahimik kayong lahat. Huwag niyo na ako guluhin. Kung kukunin mo lalaki ko, huwag kang magalit. Kukunin lalaki Montag? Karapat dapat KBA? Bitawan Montag. Ang landi mo naman. Yung katawan Montag, may panglandi KBA? Gusto Montag PA? Wala akong oras. Master, labas ka na. Mamatay ka. Umusok ka. Ako. Nakaran. Anong ginagawa ninyong dalawa? Bayaw, hindi ako makatulog mag-isa. Tulong Montag ako, okay? Master, utusan mo ako ng buong puso. Sasaktan kita. Ako. Sasaktan Montag ako? Ha? Ikaf? Papatayin kita. Tapusin niyo ang away sa labas bago bumalik. Ang galing ng katawan nito. Dalawa pa ang kasabay. Matandang walang kwenta ka. Kung wala ka, matagal ko na siyang nakuha. Sarili mong kakulangan, isisi mo pa sa akin. Hintayin Montag. Hoy, ako, to. Dalhin mo na yung gamot sa villa ng garden ng bundok. Bilisan mo. Bakit basa yung kutsilyo mo? Saan mo itinago? San PABA? Yung pinakamalakas na gamot, bilisan mo. Bayaw, hindi ako makatulog sa kwarto ko. Patulugin mo ako, okay? Matulog ka sa kwarto ko, ako naman sa'yo. Pinakamalakas na pampagana. Tingnan natin kung kaya mong pigilan. Naku, magkakalibog na ako. Bayaf, halika. Master, tangkilikin mo ako ng buong puso. Ano BA? Nababaliw ka na ba? Ang sakit ng ulo ko. Anong ginawa ninyong dalawa kagabi? Hindi ko alam, wala akong malala. Hindi mo alam? Bayaw, siya nababaliw kagabi. Bigla na lang pumasok sa kwarto ko, hinubaran ako. Dito ang tinaga ko, bago siya nawalan ng malay. Ano? Akala ko kulang lang sa pahinga, ikaw pala ang nanaksak. Hawak mo yung babae ko. Umalis ka bago ako kumilos. Lalaki, oras mo na. Ngayon, inimbitahan ko ang master ng Bajikwan. Master, master. Ganitong katawan lang, isang galaw lang, babagsak na. Master ng Bajikwan. Ako ay nasa larangan ng martial arts. Bakit hindi ko siya kilala? Mga walang pangalang tao, hindi nakapagtataka na hindi ninyo ako kilala. Sabihin mo muna kung saang eskwela ka galing. Paaralan ng Xuanyuan, Zhong Xiaofei. Sumasakit ang tiyan ko. Master, master, huwag kang umalis. Huwag mo akong pigilan, huwag mo akong hawakan. Parang natakot siya. Umihi siya. Ano ba alam ninyo? Ito ay pagpapalabas ng internal energy. Nagpapavis. Mukhang mainit ka talaga sa katawan nitong mga araw Hoy, hindi ka patas. Bigla-bigla kang sumugot. Dalhin niyo ang walang kwentang to, dilaan mo rin to. Kung hindi, mamamatay ka. Ang yabang mo naman, sa Hilaga Timog,
Lahat ng lugar na puntahan ko na. Kahit may patalim sa league, hindi ako takot. Yan PA kaya? Mga kapatid, sugurin natin siya. Boss, Pearl Milk Tea pala yung ininom niya. Double sugar pa. Tijulan mo yen. Dila na. Mahal, kung Pearl Milk Tea Montag yan. Ako mismo. Alam Montag naman. Papatayin kita. Papatayin. 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 Kung si Xiao Fei yan, hindi ako tatakbo. Ano? To? Ang baho talaga ng ihi ng master. Backbudgen en yo yan. Ay, tama na. Tama na. Uwi na muna ako sa kwarto. Sige, mag-away kayong dalawa. Huwag kang magmadali, Master. Halika, Ako na lang. Huwag mo siyang pansinin, hipag. parang natigil yang gyulak kao. Tulungan mo akong bunutin. Yang patak mong yan. Gusto mong makipagkompetensya sa akin? Yan lang dahil mas malaki ang dibdib mo. Ano pang mas malaki sa akin? Mas matanda ka sa akin. Ikaf. Hiya, pag fully developed ka na, saka ka makipag-agawan ng lalaki. Ikaw ang magbukas, Pokpok. Bakit? Ang yabang-yabang mo kasi. Paano kung bumalik yung mga yun? Mas malaki ang dibdib mo, mas matibay sa suntok. Inaamin mo na mas malaki ang dibdib ko. Kaya pala talagang manyakis ka. Saan ba nakatuon ang atensyon mo? Hay, sa likod ng bawat matagumpay na lalaki, may isang babaeng matibay sa suntok. May balita akong may eksperto sa loob ng bahay na to. Zeno ka? Ikaw ang eksperto. Ako si. Hindi siya ang eksperto. Ikaf? Anong eksperto, hindi eksperto? Sino ka ba? Narito ako para makipaghansaan sa eksperto. Teacher Anchi, Takbo. Ang galing ng lalaking to. Hindi. Mali lang ang pagkakaintindi. Ito ang guro ko, si Teacher Anki. Bakit ka nakikipag-away agad? May matandang nagsabi sa akin na may napakagaling na eksperto sa loob ng bahay na to, kaya narito ako para humamon. Naku, yung matandang yun na naman. Ilang babae pa ba ang ipapadala niya sa akin? Ang galing mo sa martial arts. Nakatira dito ang estudyante ko, hindi ako mapalagay. Kaya mananatili ako para protektahan siya. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng tanggapin ang bully na to. Para es akin ba yan? Kayang-kaya niyang bumili ng bahay na milyon-milyon. Yung 1,000 mo pa kaya? Kung ganon, alisin ko ang estudyante ko. Ay, hipag, alis na ako. Paano ko sasabihin sa at ko? Huwag mo akong bigyan ng problema. Ang galing ng guro, pwede ka nang manatili kasama namin. Mukhang kailangan kong kumilos agad. Aray. Anong ginagawa mo? Nasaktan ako ni Anki, palayasin mo siya agad. Sigurado ka? Sigurado ako. Ikaf, bakit ka nandito? Nagkukonsulta ako sa kanya tungkol sa mundo ng martial arts. Pero dahil sinabi mong sinaktan kita, hindi na tama kung hindi ako kikilos. Ano ba ang gagawin mo? Gawin na ang lahat para tapos na ang problema. Zeno? Ikaf pala. Anong ginagawa mo sa kalagitnaan ng gabi?
May hawak kang maso at balak mong basagin ang pinto. Mas walang hiya ka. Pangwalo na ito, hindi kakayanin ng katawan mo. Pamilyar ang tunog na ito. Parang siguro keng. Katarant aduhan. Siguro anki naman yan. Hindi pa natin siya nahuhuli, naunahan pa tayong bumangga sa pinto. Anong ginagawa ninyo? Nagsasanay kami sa martial arts, panalo ka ngayong gabi. Bukas na lang ulit magtatanong. Hoy, guro, huwag mo akong hilahin. Malakas ang lalaking yan, huwag kang lalapit ng sobra. Gusto ko ring magsanay, halika. Durugin Montag ako, Paluin Montag ako. Pahirapan mo ako. Kung nangangati ka, kuskusin mo sa pader. May problema. Magsanay tayo. Naisip ko ang teknik para labanan ang grappling mo. Sa loob ng kotse. Lalaban pa ba tayo? Laban. Lalaban pa ba tayo? Laban? Siege. Sa harap ng lahat, sa liwanag ng araw. Ganito pala ang ginagawa ninyong dalawa. Anong ginagawa ninyo rito? Hihe, dinala ko ang estudyante ko para maghiganti. Eksperto siya sa Muay Thai, kaya niyang talunin yan. Pagkatapos, ako naman ang kikilos, sugurin mo. Ikaw naman. Kailan matatapos ang paghihiganti? Dapat sanayan nag-usap tayo. Ikaf, bata ka pia, nag-away ka na agad. Sige na, magpapakita na lang ako ng kabutihan. Pag natutunan ko na ang whip teknike, babalik ako. Lalaban pa ba tayo? Hindi na, hindi na. Mabuhay ang Panginoon sa pag-uwi. Pwede bang maging normal ka? Corny. AME, ang gusto ng mga lalaki ngayon ay yung mga dalisay at malinis ang puso. Bayaf, hinihintay ka ni Xiaofai. Kailan ka ba darating? Hindi ka pa ba nasasaktan ng gusto? Pwede pa ring ituloy. Tanggapin ninyo po sana akong mag-aral. May problema sa aming grupo. Hindi muna ako tumatanggap ng mag-aaral. Para makapag-aral. Handang ibigay ko ang aking katawan. Nangako ako sa aking guro. Hindi ako pwedeng mawala ng uri hanggat hindi pa naayos ang grupo at hindi pa ganap ang aking lakas. Umalis ka na. Hey, Umalis ka. Tinanggihan ka dahil pangit ka. Anong laban mo sa akin sa katawan kong ito? Malaki ang dibdib pero walang utak. Inamin niyang malaki ang dibdib ko. mamatay ka. Tama, kinurot niya ako sa no. Ibig sabihin, puntahan ko siya sa ganap na isa ng madaling araw. Nakabukas ang pinto. Guro, kung tanggapin ninyo ako, pwede akong magbayad. Kung hindi kayo nagkukulang ng pera,
Pwede kong yalay ang aking katawan. Magandang babae, karapat-dapat lang sa mga malalakas. Kung tahimik ka, ibig sabihin pumapayag ka. Pwede na tayong magsimula. Unang bises ko pa lang ito. Ikaw, gusto mo ng pasibo. Siege. Schaufei. Ha? Balif KBA? Sinong may lakas ng loob na mangakit sa bayaw ko sa kalagitnaan ng gabi? Sobrang libog mo naman, pati guro ko hindi mo pinatawad. Loko ang Guro Montag. Pumasok siya sa kwarto sa kalagitnaan ng gabi, agad-agad hinubaran ako. Kwarto ito ng bayaw ko Hinintay ko siya sa gabi, hanggang sa nakatulog na lang ako sa paghihintay. Dumating ako para magpatala bilang mag-aral. Nasan Sie Xiaofei? Wala na ba kayong katapusan? Kung maglulukuhan pa kayo, lumayas kayo. Schaufei. Hindi ako alis. Kailangan nating magpulong. Kung magpapatuloy ito, walang makakakuha kay Xiaofei. Kung hindi ka sasali, wala kang parte. Kailangan ng papel at panulat sa pulong. Ano ang paksa ng pulong? Tulugan ang bayaw. Mga konkretong hakbang sa pagpapatupad. Wala pa akong nakitang lalaking ganito, kahirap patulan. Ano ang plano Montag? Sex appeal. Walang Silbi, Nagawa Kaona, Yan. At sa katawan mo, kahit pulubi ayaw. Bitch, ano ba ang plano Montag? Pwede nating paluin siya ng malakas para magulat. Sigish, meron akong kahit 20 na paraan. Para mapatayo ang lalaking nahimatay. Ikaw ang mang-akit, ako ang tutulong sa'yo mula sa likuran. Tandaan, kailangan isang bagsakan lang. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong lumaban. Panalo. Nahanap ko na. Ang aking mahal. Handa ka na ba? Tara, sandali, wala pa ang suporta. Huwag na siyang hintayin, walang kwenta, heto na siya. Matagal na akong hindi nagtatali. Medyo sanay na ako, tama ba ang pagkakatali ko? Bayaw mo ang itinatali mo, bakit ikaw ang itinatali mo? Gets Kaona. Bayaw, bilisan mo, nasusunog ang bahay. Okay lang, may insurance ang bahay. Magmura ka. Bayaw, nagdurugo ako. Gumamit ka ng napkin.
Bayaw, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Halika, ipapakita ko sa'yo ang cellphone. Ano ba ang ginagawa mo? Kuneho tumatalon, kuneho lumulukso, kuneho tumatalon. Bigyan mo ako ng paliwanag. Naglalaro lang kami, hahaha. May limitasyon ng pasensya ko. Kuneho tumatalon, kuneho lumulukso, kuneho tumatalon at lumulukso. Kasalanan mo, ano ba ang sinisigaw mo? Pasensya na, nakita ko ang lubid, hindi ko napigilan, nabigo ang plan A. Nagdududa na si Xiaofei. Ano ang susunod nating gagawin? Sa ganitong lalaking matatag, meron akong mas magandang paraan. Hindi ba ito labag sa batas? Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Formal nang ipapatupad ang plan B. Kung hindi natin siya mapapasuko ngayong gabi, walang matutulog. Kung makukuha ko si Xiaofei, ako ang una. Ikaw ang pangalawa. Ikaw ang pangatlo. HMMP. Tulog ako mag-isa. Wala kayong pwesto. Pwede ba talaga, tu? Nakita ko na ang ingredients list. Mayroong mataas na konsentrasyon ng bromelain enzyme na naglilikha ng gas. Dagdagan Montag. Kaunti lang. Mataas ang konsentrasyon nito. Huwag kang magpaka-eksperto. Bihasa siya sa gamot. AMME, ngayon hindi ka na makakatakas. Ano to? Pabango. Ano? Si Wang Limay ng kliyente ay titira sa bahay ko. Nagbigay siya ng 70 milyong kontrata sa kumpanya natin. Ang karagdagang kondisyon ay titira siya sa bahay mo. HMMP, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang swerte mo. Mabuti mong alagaan siya. Ayusin niyo ang mga gamit na ito. Linisin din niyo. Sasaluhin ko ang Diyosa ng kayamanan. Hindi masyadong maliwanag ang liwanag sa maliit mong bahay na ito. Hindi kita pinakiusapan. Ano ang sinabi mo? Sa palagay mo, nagbayad ako ng 70 milyon para tumira sa bahay mo. Para saan? Para sa kahit ano. Wala bang ibang babae sa bahay na ito? Meron. 3. Ano ang sinabi mo? Talien Montag ako. May babae ka pa at 3 pa. Xiaofei. Yakapin Montag ako. Nababaliw siya. Palayasin mo siya. Oras na ng pag-uwi, pasensya na. Tulong. Mabilis. Ang lakas ng loob mo. Maghanda ka sa demanda. Ikaw, bagong dating, paano mo kinakausap ang iyong pangalawang et? Tandaan, ako ang panganay. Tawagin mo ang guro bilang pangatlong et. Naintindihan mo? Mainte kayo. Anong pinagtatawa mo? Nabigo ako sa pagtanggap ng kumpanya ninyo. Isusumbong ko sa superior mo. Maganda kang matanggal. Huwag kang kumuha ng litreto. Xuyia, labag ito es abatas, alam Montag ba? Baka mapektuhan pa zitsong Xiaofei. Wala akong pakialam. Madilim na at puno ng manyakis ang lugar. Baka hindi niya makalabas ang gate. May isa pang maliit na kapatid na babae. Hindi ko hampasin ang gamit. 1,000 piso. Pwede ba? Umalis ka. Hindi ka rin naman ganun ka-importante. Hindi. Delikadong mag-isa dito. Buksan mo ang pinto. Bibigyan kita ng mukha. Mamaya na lang ako alis. Pero dapat magbayad ang 3 yon. Seryoso kaya magsasampa ng kaso si Wang Limi? Bakan ka. Ikaw ang tinutukoy niya, ipapasal ka niya sa iba. Ayoko namang magpakasal sa iba. Kay Xiaofei lang ako magpapakasal. Babayaran ka sa pang-asar mo.
Tumahimik nga kayo. Naku, nagkagulo ka na naman. Ikaw ang may gawa. Sie wang limay bea. Hindi kaya talaga ako kasuhan? Ang pera, okay lang. Baka mahirapan lang ang bayaw ko. Siguro, kung matutulog siya sa bayaw ko. Hindi na kami papansinin. Hindi pwede. Ako nga hindi nakakatulog. Siya pa? Hindi talaga siya matutulog. Akala niya lang natulog siya sa bayaw ko. Kung ganong. Maganda, tong panghypnotize. May insomnia KBA? Maganda na lang tayo. Bilis, pagod na ako. Ang bigat niya, siguro 340 kilo. SHH, tahimik. Sa obserbasyon ko, 2 AM pinakamalalim tulog ng bayaw ko. Walang problema. Tapos na. 0000. Sandali. Okay, sigurado akong akala niya may nangyari. Pero bakit emaw ako kinain? Bihan pa Asia. Dapat kumpleto ang drama. Teka, ano na naman? Nakalimutan hubaran. Tulong Montag ako. Bilis. Gising na BASI, sweetie? Sino ka? Bakit may lalaki dito, sweetie? Nandyan sa tabi. Matutulog ka sa babae ko? Mainte ka. Baliw ka ba? Son Galing Tong Bat? Secret lang kahapon. Tatapusin na natin yung di mo magandang pagtanggap. Anong iniisip mo? Wala akong ginawa. Nasaan ang nobya ko? Ikaw ang natulog sa kanya, no? Natulog ako pero wala akong ginawa. Akala Montag tangga ako? Maniniwala ka ba kapag sinapak kita? Turuan mo siya. 3 taon na ang nakalipas. May grupo rin nagsabi ng ganyan. Pero natalo sila. At ikaw, mas hindi ka karapat-dapat. Wala akong pakialam sa relasyon nyo. Isang kliyente ko lang siya. Ngayon, tinanong mo ang pinto ko. Kung magkakagulo ka dito, magbabayad ka. Tingnan Montag, tu bata. Umalis ka. Tawagan mo agad ang iba. Tatay, padalhan mo ako ng eksperto. Papatayin ka o, tong gago. Anong nangyari sa baba? Ang ingay. Wala. Nasaan ang kliyente mo? Umalis na. May reaksyon ba siya? Ano bang dapat na reaksyon niya? Wawala, nagtatanong lang. May kumakatok sa baba, titingnan ko kung sino. Naku, DIPA sapat yung yuva ka o, meron pang dalawa? Sino kayo? Ano NG ginagawa ninyo? SIO na, tu. Walang dapat makaligtas sa loob. Huwag kang mag-alala. Eksperto ako sa pagtutuwid ng babaeng malandi. Naalala ka o. Di ba ikaw, yung matandang nayihi? Kaya pala pamilyar yung bahay na to. Nasaan yung lalaki? Ilabas mo siya. Wala siya. E di sa akin na,
tong dalawang babae. Magaling ako sa pambababae. Hunyuan Yiti Wuliang Shen Kwan. Yan sa pang-api mo sa amin. Yan is Area Montag. Tama na. Tama na. Basura ka lang pala. Matigas pa ang mukha mo. Swertihan lang kayon gayon. Gyoza, nalala ka una po. Gyoza, kahabagan. Nakt Adaldal KPA. Buti na lang at nandito ako. Kaya tayo nakaligtas. Oo na, oo na. Ikaf Talaga. Guro. Ayaw ko lang sa kanya. Kailan ka lumabas? Di naman ako tanga. Ang ingay-ingay, syempre lalabas ako. Bilang rina ng palasyo, may ipapatupad akong batas. Dito, huwag kayong maghubad. Lalong huwag kayong mangakit sa emperador. Kailan ka naging rina niya? Rina ng palasyo pa? Nakipagtalik na ako sa kanya. Kalokohan. Kami ang nagdroga sa'yo at ipinadala sa kanya. Naku, nagkamali ako. Baka patayin na ako. Dapat lang. Kailangan ko ng tulong. Anong ginagawa ninyo? Nababaliw na ang kliyente mo. Ano yan? Ano sa palagay mo? Si Tsujiajia at mga kasama niya talagang may mali. Tutulungan kitang turuan sila. Hindi na kailangan. Ganito na ang sitwasyon, may pag-asa pa bang maayos? Nasira na ang kasunduang pagpapakasal, kailangan mong panagutan ako. Bilisan mo, sirain mo ang kandado. Hindi mabuksan. Sinandalan ko ang pinto ng kabinet, walang makakapasok. Kuya, tumawag na ang ate ko, papunta na raw siya. Tingnan Montag. 5 oras pa bago dumating. Ayoko na, mawawalan na ako ng pabor. Tignan mo ang itsura niya. Talagang mahalaga sa kanya ang babaeng si Li Xiaoran. Pumunta na si Jiajia para sunduin siya. Bago sila bumalik, ito na ang huling pagkakataon natin. Magsama tayo, katulong. Ako ang Imperial Consort. Mukhang kailangan ko ng matinding diskarte. Ano ba ang gagawin mo? Para mapasunod si Xiao Fei, kailangan ng malupit na paraan. Maya-maya, mahihirinan ako ng hininga. Tandaan mo, sabihin mo sa kanya na bigyan ako ng mouth-to-mouth. Hoy, okay ka lang ba? Si Jin Qianqian, hirap na siyang huminga. Bilis. Bilis, bilis. Anong nangyari? Nahirinan siya ng hininga sa pagkain ng walnut. Nahihilo ako, kulang sa oxygen. Ikaw ang magbigay sa kanya ng mouth-to-mouth. Ang bibig ng emperador, hindi pwedeng halikan ang isang ordinaryong tao. Ikaw ang gumawa. Maliit ang kapasidad ng baga ko. Kung ganon, kayong dalawa, lumabas kayo. Lakasan Montag PA, Kaya Montag yan. Sarap. Ginagawa na nila, kailangan nating pigilan. Kumusta na? Kumusta na? Kulang sa dugo ang utak niya, konting masahe lang, okay na. Bakit ka sumisigaw? Sumisigaw talaga ako kapag hinahawakan niya ako.
Okay ka na ba? Mukhang hindi pa rin, dito pa, hindi pa namasahe. Ang lambot-lambot. Hindi pa ako nasisyahan, ako na ang susunod. Ano ba ang inihahanda niya? Walang naririnig sa loob. Bingi KBA? Paano mo nalaman na bingi ang kaliwang tenga ko? So, bingin ka ang Kaliwa-Montag? Bakit mo pa ginagamit ang kaliwang tenga para makinig? Narinig ko, sinabi niya. Sinabi niya. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya, hindi ba pambabae lang yan? Sino ba ang hindi marunong? Lalabas na siya, tara na, bilis, bilis, bilis. Ano na naman ang pakay mo dito? Nakahanap na ako ng paraan para matalo ka. Basta makakaya ko lang na. Guluhin ang paningin mo. Tatlong taon na ang nakalipas, sinubukan ng mga tao sa Marshall Alliance na gambalain ang paningin ko. Pero walang epekto sa akin. Aray. Imposible. Paano magkakagusto ang emperador sa isang babaeng walang utak? Marunong ka bang magsira ng kandado? Si Yaya lang ang marunong. SA Wakas, Swerte. Nanalo ng bahagya. Ang mga pamamaraan ninyo ay napakababa. Subukan mo kung hindi baba. Panoorin ninyo kung paano ko ito gagawin. Sinubukan ko na ang pagtali at pang-akit, walang epekto. Pati pagtali sa sarili, wala rin. Sino ang nagsabing ako ay mang-akit sa kanya? Emperador. Ang ingay. Pwede ba kayong tumahimik? Sasama KBA SA Kamakao? Hindi. Kinilala na ng ama mong emperador ang pagkatao mo. Sumunod ka lang sa akin, magiging makapangyarihan ka sa buong kaharian, isang maharlikang manugang. Walang interes. Kung ganong. Hindi na ako mabubuhay. Bahala ka. Emperador, kung hindi ka lalabas, talagang gagawa na ako ng hakbang. Gawin mo ang gusto mo. Si Xiaofei, talagang nagbitay siya. Wala na siyang hininga. Kuya, bumalik na si Ed. Sige, mag-usap kayo. Kuya, umalis na naman si Ed. Hintayin niyo ako. Nakakainis. Muntik na ako magtagumpay. Wala na, dumating ang tunay na may-ari. Anong tunay na may-ari? Ang kapatid kong si Xiaofei, ang tunay na asawa. Hindi makatarungan. Ako ang tunay na reyna. Kuya, bumalik na sila. Nagbitay siya kanina, sinasagip ko lang siya. Hiwalay na tayo, hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Dumating ka, ibig sabihin pinatawad mo na ako. Ang papunta ko rito ngayon ay para lang. Alamin kung ano ang nangyari kay Jiajia. At para malaman din kung bakit mo ako iniwan. Siguro hindi ako sapat na malandi. Ikaw ang malandi, ang buong pamilya mo malandi. Kung ganon, sasabihin ko na sa'yo. Dumating na ang petsa. Handa ka na bang mamatay? Ika-negatibo 15, iyon ang katapusan ng 3 taon. Hindi mo ba nakalimutan ang pangalawang laban? Ika-negatibo 15, 3 taon na ang nakalipas. Yun ba ang dahilan kung bakit mo ako iniwan noon? Hindi mo pa ba alam na siya ay isang estudyante ng Tsuanyuan sect? Dahil siya ay matigas ang ulo at pinigilan ang pagtatanggal sa sekta. Kailangan lang nating magkasundo sa aming unyon ng martial arts para sa 3 laban. Natalo na tayo sa unang laban. Swerteng hindi siya namatay, pero bukas. Iyon na ang katapusan niya. Kaya laban pala ang pinuntahan mo noon. Sa ibabaw ng ring, hindi mo masasabi ang buhay o kamatayan. Ayokong madamay ka. Xiaofei. Master NG Martial Arts? Gusto ko siyang makalaban.
Hindi ka karapat-dapat makipaglaban sa akin. Ngayon pa lang, matututo ka na. 3 taon na ang nakalipas, ikaw ang sumalakay sa akin at dahilan kung bakit ako natalo. Doble ang babalik sa'yo ngayon. Patayin siya. Zugot. Patayin siya. Dalhin natin ang mga babaeng ito. Mag, enjoy tayo ng husto. Mga walang kwenta kayo. 3 taon na, ganoon pa rin ang galawan. Mensahero ako. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kainin mo. Wow, ang pogi ng bayaw ko. Ang lakas ng dating, na-excite ako. Bakit hindi ako pinapaluhod ni Xiao Fei para kainin ito? Hindi ba pwedeng mamatay ka na lang kaysa maging malandi? Magdahan-dahan ka, mahiya ka naman. Sa labas ng mahabang tulay, sa tabi ng lumang daan, damong mabango. Ano ba ibig sabihin niyan? Wala na bang hiya? Huvak, Master. Master, hahanap ako ng tubig para maibsan mo. Inatanggap ko ang pagkatalo ngayon, pero sa ring bukas. Ang dalubhasa ng Tsingi Liu Hekuan ang lalaban, hindi ka na makakatakas. Kung nasa ring tayo ngayon, patay ka na. Umalis ka. Nandito na ang tunay na kalaban, wala na siguro tayong pagkakataon. Huwag nang hintayin na magsalita siya at itapon ang tao. Alis muna ako. Uwi na rin ako. Dito muna ako matutulog ngayong gabi. Alis na rin ako bukas. Tapos na ang relasyon namin ni Xiao Fei. Pwede kayong manatili. Ikaw ang nagsabi niyan, huwag kang magsisi sa huli. Ay, nawawala ang bayaw ko. Gaya pa rin ng 3 taon ang nakalipas, mahilig pa rin umalis ng walang paalam. Kailangan nating hanapin siya. Huwag na. Nakipaglaban siya. Kung makakauwi siya bukas ng tanghali, ligtas siya. Kung hindi, Para mapangalagaan ang Zuan Yuan Sek, kailangang tanggapin ni Zhong Xiaofei ang hamon ng Unyon ng Martial Arts. 3 laban, 2 panalo. Natalo na siya ng 1 beses. Sa atin ang tagumpay. Siya ang henyo ng aming unyon sa martial arts. Mahusay na sa Liu Hekuan. Mukhang wala ng suspense. Sa pagkakataong ito, hindi na siya dapat mabuhay pang lumabas. Vala PA. Kung hindi pa dumarating, ay deklara na lang siyang talo. Huwag kang mag-asa. 3 taon na ang nakalipas, 1 braso ang nawala sa kanya dahil sa isang tagapagmana ng sinaunang martial arts. Ngayon, nakapagpagaling pa siya? Nakakamangha. Matibay talaga ang buhay ng mga peste. Sumuko ka na, hindi mo ako kayang talunin. Kung hindi dahil sa inyong panlilin lang noon, hindi ako matatalo. Handa ka na. Hindi dapat siya manalo sa laban na ito. Bakit mo ako tinulungan? Hindi ko kailangan ng tulong mula sa mababang paraan. Tumutulong ka sa iba laban sa amin? Turuan mo siya ng leksyon. Ako ang nanalo sa laban na ito at itong tao, aking ipagtatanggol. Sino man ang humadlang, mamamatay. walang mangyayari kay Xiao Fei. Huwag kang mag-alala, napakalakas niya. Mula kaninang umaga, kumakabog na ang puso ko. May masamang kutob ako. Kalokohan. Sampalin ang sarili. Hindi ko sinasabing mapapahamak ang brother-in-law. Nararamdaman ka ulang. Nadarating na naman ang kanyang swerte sa pag-ibig. Kahit sa labanan, may nangyayari. Anong swerte sa pag-ibig?
Tingnan mo, may dala na naman siyang babae. Tigilan mo na, tulungan mo ako na alagaan siya. Ako rin. Sasama ako. Nayinip na ako, matutulog na ako. Iniligtas niya ako. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hiwalay na tayo ng 3 taon, hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Brother-in-law, nagising na siya, nag-alma at hinahanap ka. Aray. Kanina, hinubaran ko siya para lagyan ng gamot, hindi pa siya nakakapagbihis. Bakit mo ako iniligtas? Hindi ko pwedeng hayaan na mangyari sa iyo ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Sa pagliligtas mo sa akin, lalo lang napatunayan ang kanilang hinala. Hindi na ako makakabalik sa Sixth Harmony Sect. Iniligtas lang kita. Alam kong marami kang babae, pero haharapin ko silang lahat. Bababa na ako ngayon para labanan yung may pinakamalaking dibdib. Ikaw ba ang naghubad? Hindi. Zeno? Huwag kang mag-alala, babae. Okay lang, sa hinaharap, ikaw na ang lalaki ko. Maganda ba? Hindi ko tiningnan. Tingnan mo naman. Ayoko. Tingnan mo na, tingin na. Halikat tingnan Montag. Ayaw. Tingnan mo naman. Ayaw. Halika rito. Ayaw. Sige, tingnan na. Ayaw. Tingnan mo naman. Ayaw. Pakiusap, tingnan mo na. Ayaw. Hinata. Ayaw. Akin nazitsong si Aufay. Kung may ayaw, laban tayo. Kung duwag ka, umalis ka na dito. Ang lakas ng loob mo, ikaw pa ang bagong dating. Gusto mo uminom ng tubig? Tapos na ang palabas. Tinatanggap ko ang hamon. Ang mananalo lang ang maaaring pakasalan si Xiaofei ng maayos. Pero baguhin natin ang rules ng laban. Sige, ako ang may pinakamalaking dibdib at masunurin. Siguradong may alagaan ko si Xiaofei ng pinakamabuti. Ang landi mo naman, di yan magandang katangian. Master, utusan nyo po ako. Ong landi-landi emo. Kung may kaya mag-alaga sa kanya tulad ko, atras na ako. Walang hiya ka. Doktor ako, nag-aral sa abroad. Magiging maayos ang edukasyon na magiging anak namin. At makakasabay ko siyang mag-practice ng martial arts. Kaya ka oren. Bakit ka tumayo? Naninigas ang binti ko, Ed. Mayaman ang pamilya Kao, may publicly listed company. Pakasalan mo ako at yayaman ka ng bilyon-bilyon. At payag akong may iba pang babae. Wala ka talagang limitasyon. Walang kwenta ang pera. Ako ang magpoprotekta sa kanya. Yan ang dapat gawin ng isang asawa. Mali ba ang pagkakaintindi mo? Sa papel ng isang asawa, Ako wala akong magandang katangian. Pero maaalagaan ko siya sa araw-araw na pagkain. eh di maghalo-halo tayong maging girlfriend niya bawat araw. Hayaan nating si Emperor ang mamili. Ako muna. Anong ginagawa mo? Master, tubig po. Huwag, huwag, huwag. Kung di ka masaya, Master, hampasin nyo ako engelatigo. Kung di mo ako parurusahan, maghuhubad ako. Master, Locason Pa. Loko ka. Ang alat naman. Amo. Hindi ba masarap ang ulam ngayon? Paumanhin, nagalit ka na naman, amo. Wala na siyang kahihiyan.
galing Montag, amo. Hindi ako makakapagpahinga hanggat buhay pa siya. Naku po. Sino ang gumawa nito? Gusto ko lang matulog ng maayos, huwag na kayong magulo. Hanggang hindi pa natatapos ang araw na ito, ako pa rin ang nobya mo. Dapat maramdaman mo ang iba't ibang klaseng sarap. Ano na naman? Gabi na, ang Reyna ay bibihag ng bilanggo. Pupuntahan kita, tapos magrebelde ka, at sa huli, ibubuwal mo ako. Simulan na natin. Hay, Hindi ko na kaya, mas malupit pa, bihagin mo ako. Mukhang nahulog na ang bayaw. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang sarap. Ano ang ginawa ninyong dalawa? Binugbog niya ako ng latigo ng 15 minuto. Kung sinaktan niya ako, ibig sabihin mahal niya ako. Ang Landi Montag. Pwede bang palitan ang linya? Guro, ikaw na pagdating ng 12:00. Hala, ano ito? Uniformeng pang-akit. Kyo Kejin. Ito ay pagtugon sa kanyang gusto. Kaya't isuot mo na, gusto kong makita. Diyos ko. Hindi ba maganda? Ang ganda-ganda. Ako naman. Ako naman, hahamunin kita. hindi ba ninyo ako mapapahinga? Ako'y Suzuko. Kung gayon, umuwi ka na. Ano? Ang matalo, ang maghuhubad. Ako? Susuko na ako, sige na. Kung gayon, maghubad ka. Ay, Kung hindi, ako ang maghuhubad. Halika, tuloy lang, konti lang ang suot ko, 3 beses pa lang, wala na. Kung hindi ka lalaban, asawa na kita. kung ganon. Kagabi, lumabag ka sa patakaran, kaya ngayon, isa lang ang suot ko. Kung lalabak ka ulit. Baka hindi na lang ako magsuot. Huwag na kayong magulo, sige na. Ano naman? Ako pa rin ang iyong nobya sa araw na ito. Normal lang, yan kung hindi man lang suot. Tara, subukan pa natin to, bastos. Ma'am, mas malibog ka pala. Kung gusto mong mag-away, sa kwarto mo na lang. Siege. Pang negatibo 85 na to. Kahit yung asno sa sakahan, hindi ganyan kabusisi. Parang gusto siyang patayin ni Anki kay Zhong Xiaofei. Hindi, kailangan kong tingnan. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sabi ng emperador, ilang round na raw. Mas malala yun. Isang damit na lang ang suot niya. Kapag natalo siya, hubad na siya. Natalo na siya ng 80 beses. Wala nang natitirang balat. Sandali. Makinig ka. Walang tunog sa loob. Pagod na siya. Bakit nandyan pa ang damit niya?
Lahat ng atake, iniiwasan ko. Sige, ako naman ang susunod. 3, 2, Alas 12 na ng hating gabi. Ngayon, ako na ang magiging girlfriend ni Zhong Xiaofei. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang mag-aksaya ng oras. Talagang hindi basta-basta mahuhulog yan. Yan ay dahil hindi mo pa alam ang plano ko. aray, Ang manika na ito, espesyal kong pinagawa sa isang dalubhasa. Malaking halaga ang ginastos. Kapag may buhok ng isang tao, agad na may ugnay sa taong yon at susunod sa lahat ng utos ko. Mga sinungaling. Kunin mo ako ng tubig. Sige, ilapag mo na. Paano nangyari yon? Alisin mo agad ang buhok ko. Wala akong interes sa'yo. Nakuha ko na ang buhok ni Xiaofei. ngayon na, agad-agad, sumama ka sa kamao. Huwag, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Talagang una kong pagkakamali to, nagkamali ako. Mukhang may paraan talaga siya. Tapos na ang laro. Tawagin mo na lahat. Kahit manika, hindi siya napasunod. Ako'y susuko na. Ako na ang susunod, di ba? Kahit manika, hindi napasunod. Mukhang wala ng paraan. Hindi ako katulad ninyo. Ako'y determinado, gusto kong pilitin ang ayaw. Anong ibig sabihin yan? Gusto niyang pilitin si Zhong Xiaofei. Sigurado ka ba? May malakas pang atake ang aking shadow boxing na hindi ko pa nagagamit. Kung gagamitin ko yon, babagsak ng malubha si Zhong Xiaofei. Malapit na siyang mamatay. Paano pa siya lalaban? Ang sama mo naman. Isama Montag ako. Magtulungan tayo. Panaginip. Tinutulungan kita. Kung malubha na siya, paano pa siya tatayo? At may 25 akong paraan para matulungan kang makamit ang gusto mo. Di ba sabi mo dati 23 lang? Bagong aral. Pwede tayong magtulungan. Pero ang pangarap ko ay maging tunay na asawa. Ang huling estilo ng Six Harmonies Fist, sobrang lakas ng konsumo, napakababa ng tiyansa na tumama. Pinakamaganda kung gamitin sa pagsalakay, at isang pagkakataon lang ito. Kaya kailangan isang suntok lang, siguradong patay. Huling tanong ko na ito sa'yo. Laban ulit tayo, kapag natalo ka, pakakasalan mo ako. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Sa totoo lang, may huling nakamamatay na teknik ang Six Harmonies Fist. Hindi mo ba gustong malaman? Ang huling teknik. Tama, ang sikreto ng Six Harmony School na hindi ipinapasa. Siguradong hindi mo pa narinig. Eh di gusto kong makita yan. Handa na ba ang gamot mo? Zuempre. Bakit Montag dala, Jan? Para pasiglahin ang lalaking nawalan ng malay, kailangan inumin at itusok. Ang huling estilo ng Six Harmonies Fist, Old Ep hangs the seal. Hala, tingnan mo, nawalan ng malay si Xiaofei. Ano pa ang hinihintay Montag? Bilisan mo, kunin ang lupit at itali si Xiaofei, dalhin sa taas. Meron akong hindi bababa sa 35 paraan para pasiglahin ang lalaking nawalan ng malay. Tumayo ka na, bilis. Kumusta ka? Baka patay na? Nasugatan ako. Mal über BA? EDIs Werte K.O. Wang Limay. Nahanap mo na ba ang lubid? Heto na, heto na.
Bilisan mo, hindi na ako makapaghintay. Mayroon akong 40 paraan, 40. Magtiis ka pa ng konti, hindi ko na kaya, ako naman. Hindi kailanman susuko ang Reyna. Bumaba ka na, ako naman. Tinamaan ka ng old Ed Hangs the Seal, imposibleng magising ka. Salamat sa'yo, dahil sa'yo nalaman ko ang tunay na nakamamatay na teknik ng Six Harmonies Fist. Sakto, dumating ka. Alagaan mo sila. Sino bang nangangailangan ng alaga mo? Laban ulit tayo ng 300 rounds. Anong nangyari? Kakatanggal ko lang ng pantalon ni Xiaofei. Bigla siyang nagising. Tapos? Tapos hinampas niya ako. Ang sakit, hindi makatarungan. Bakit siya sobrang excited? Siya ay isang manyak, nasarapan sa paghampas sa kanya. Kulang ang 300 rounds, kaya ko pa. Tulungan mo akong tumayo. Umalis na si Xiaofei. Bakit ka nakadapa pa rin? Bakit ikaw ang humampas sa akin? Hindi kasing sarap ng hampas ni Xiaofei sa akin. Pwede ka bang medyo mas manyak? Sadista ka. Kung sadista na ako, paano ko pa intindihin kung manyak ako o hindi? Meron din namang katwiran yan. Dahan-dahan ka. Sa totoo lang, kung ang lalaki ay hindi gusto ang babae, walang saysay ang lahat ng pagsisikat. Si Xiaofei lang ang gusto niya, si Li Xiaoran. Kung hindi talaga kaya, itali na lang natin si Li Xiaoran. Kung may problema ka talaga sa pag-iisip, magpagamot ka na agad. Huwag kang sumuko. Sabi kaunan ka, hindi ako susuko. Kung noon, hindi nakalampas si Guan Yu sa 5 trangkahan at pumatay ng 6 na general. Matapos ang hirap at pagod, makakapag-asawa kaya siya sa Prinsesa Tishan. Mas mabuti pa na lumayo ako sa'yo. Ikaw, si Anqiyan, at ako. Nawalan na ng pagkakataon na maging girlfriend ni Xiaofei. Ngayon, si Tsujiajia at Li Xiaoran na lang ang natitira. Utos ni Senior Brother, ang ikatlong laban ay magsisimula ng maaga. Ito ang hamong sulat, dadalhin ko rin si Ian pabalik. Hindi ako pupunta kahit saan. Ngayon, ako ay ta ni Xiaofei. Umalis ka, kung hindi lang dahil pinangalanan ka ni Senior Brother para makipaglaban. Hindi ka mabubuhay ngayong araw, tapos haharangan mo pa ako. Ang laban, ibang usapan yan. Pero kung gusto mo siyang kunin ngayon, imposible. Gusto mong mamatay? Matandang unggoy, magsabit ng selyo. Kalahating hakbang, sontok na sumisira. Imposible. Ang matandang unggoy, magsabit ng selyo, ay hindi pa nabibigo. Ngayon, meron na. Kaya pala noon, pinagbigyan mo ako. Hindi rin naman pagpapabigay. Kung hindi mo ginamit sa akin ang teknik na yon, hindi ko malalaman ang solusyon doon, ang kalahating hakbang, suntok na sumisira. Malakas ang impluensya ng Six Harmony Sect. Grabe ang pagkakasala mo sa kanila ngayon. Mula nang gustuhin nilang lamunin ang aking Suanyuan set. Taliwas na ang buhay natin mula noon. Humarap ka sa akin. Pumutol ka ng isang braso mo. Umalis ka. Sa tanghali bukas, ipagwawagi ako ng aking Senior Brother na pinuno. Bukas, papanawin ko ang Six Harmony Sect. Sino ka naman? Ako ang hurado sa laban bukas. Matalo man o manalo ka bukas, hahatulan kitang talo. Bakit? Xiaofei, bukas, huwag kang pumunta. Napakadelikado. Tama. Paano ka magiging patas? Simple. Pakasal siya kay Ian. Ako. Nagpadala pa ako ng katulong. Siguro, ang aking ama. Oo, hinahangaan ng presidente ng Martial Arts Association si Zhong Xiaofei. Para manalo, kailangan ang impluensya ng presidente ng Martial Arts Association. Ang ama mo ang presidente ng Martial Arts Association. Hindi ko sinabi kanino man.
Pumayag ka. Mahalaga rin sa'yo ang sekta. Matanda na ang presidente. Nagmamadali ng magkaroon ng apo. Kung wala kang reklamo, magkasama na kayo ng dalaga ngayong gabi. Hindi ko kayang sumuway sa tatay, kaya maghuhubad na ako sa kwarto sa taas at maghihintay sa'yo. Mukhang ako ang nanalo, mga kaibigan. Akala ka OBA, malandi din palazia. Saan ka pupunta? Maliligo muna ako para magpalamig ng ulo. Naku, nahulog na ang loob ni Xiaofei. Pagkatapos maligo, susunod na yun, anong gagawin natin? Sana na lang, walang karanasan yung matapang na babae. At hindi niya mapasaya si Xiaofei. 2 posisyon lang naman yun, nakahiga at nakaluhod. Ako, 21 posisyon ang alam ko. Vala KPA SA Kalingkingen KO. Sa huli, talagang panalo pa rin ang may magulang na may impluensya. Ete, anong gagawin natin? Itapon na lang kaya natin siya. Mas marami tayo. Ano man ang gawin ni Xiaofei, susuportahan ko siya. Kakausapin ko siya. Sa tunog, hindi pa sila nasa kama. Imposible. Kahit first time KO, imposibleng ganito kazakit. Aray, dahan-dahan. Mas masakit ang level 1-0. Sigurado ka bang kaya mo? Subukan natin. Sigurado ka? Hindi pa sila gumagawa ngayon, hindi na ako sigurado. Pinigilan ko na ang sarili ko. Sumuko ka na. Puvisit. Nauna zia. Aray, wag kang gumalaw, ang sakit. Mas masakit pa ito kaysa sa pagsasanay ko sa martial arts. Sige, umalis ka na. Tapos ka na? Gusto mo nang umalis? Ang bilis naman. Umalis ka sa harap ko. Base sa karanasan ko, 80% chance na nagawa nyo na. Gusto lang ng tatay niya ng apo. Pinaramdam ko lang sa kanya kung gaano kasakit ang mga anak. Eh bakit siya sumisigaw? Pinindot ko ang pressure point ng sakit para maramdaman niya. At pinalakas ko ng 10 beses. Ako naman, pindutin Montag ako. AME, talaga namang naglakas loob kang pumunta. 3 taon ko nang hinihintay ang araw na to. Ang lahat ng nawala sa akin, kukunin ko ng sariling kamay. AME, kinainan na ng asawa ko ang mga hurado. Anong laban mo sa akin? Magsimula na. Saul, ayon sa patakaran, 3 hampas ang tatanggapin mo mula sa punong guro. Eddie, lumayo na lang ako dito at patayin nyo na ako. Tandaan mo ang estado mo. Hindi tinatanggap ang protesta. Sa 3 hampas na yan, siguradong mamamatay ka. Foul. Nilabag mo ang patakaran. Panalo ang punong guro ng Liu Hequan. Sinong nagsabing false siya? Tatay? Ang iyong ama ang presidente ng Martial Arts Association. Mga veterano na, pero wala pa ring hiya. Nakikipagkalambingan sa asawa ng iba. Akala niyo hindi ka o alam? Presidente, nagpa-practice lang kami ng martial arts. Kalokohan. Nasa kama sa hotel sa kalagitnaan ng gabi, nagpa-practice. Sundin ang utos ng presidente. Pero tigilan Montag. Inihahayag ko ang tagumpay sa labanang ito. Ay kay Song Xiaofei. Simulan gayon, maaari nang magtanggap ng mga estudyante ang Suanyuan Sect. Hindi ito masasakop ng Martial Alliance. Talagang karapat-dapat na estudyante ni Xiao Xiao. Kilala mo ang aking guro. Siyempre, pati ang mga romansa mo ay aking pinagabay. Ito ang aking guro. Oo, ito ang kanyang huling kagustuhan para subukin ang iyong pag-isip. Kaya bago ngayon kapag nawala ang aking berhenidad. Hindi ako lalabas. Matatalo ka at mawawalan ng saysay ang Suanyuan Sect. Huwag magmadali. May hihilingin pa ako sa iyo. Ano po yon? Ang anak kong ito, puro kalokohan ang ginagawa.
Hindi ko na kayang kontrolin. Kaya... Ngayon, pwede ka nang mawalan ng birhenidad. Mag-anak na kayo agad. Pwede na lang kayong magpakasal ng basta-basta pagkatapos. Gawin nyo ngayong gabi. Dapat buntis siya sa loob ng 1 buwan. Ete, ligtas kaya si kuya? Hindi ko alam. Sana lang ay ligtas siyang makabalik. Ayokong maulit muli ang pag-alis ng walang paalam. Tapos na ang lahat. Hindi na kita iiwan. Alam kong ligtas si kuya. Ngayon, pag-isipan natin kung paano siya ibabagsak. Pwede ko lang siyang gisingin kapag tulog siya. Pero kapag gising, wala na akong magagawa. Hindi ba ito yung nagdala ng sulat dati? Opisyal na abiso sa inyong lahat. Ang binibini ay asawa na ni Zhong Xiaofei. Tapos na ang hapunan. Umuwi na kayo sa inyong mga ina. Marunong ba siyang martial arts? Hindi. Siya ang aming tagapangasiwa. Bakit ka nagsisinungaling? Jia, sunod ka na sa pila. Siguradong hindi mo susubukan? Huwag kang makialam. Nandito lang ako para bantayan siya para kay Ete. Subukan mo na. Ate, ako. Alam kong gusto mo si Xiaofei. Kung utos ni Ete, susundin ko na lang. Pag-isipan ka muna. Kapag tapos na si Xiao Pingchong, si Li Xiaoran na lang ang natitira. Ayon sa patakaran, kahit sino ang mapili ni Xiaofei, ang lahat ng iba ay kailangang umatras. Simulan na natin. Sino ang flat-chested? Tumahimik kayo. Mungkahi kao, puwederin tayong mag-umpisa ulit. Anong umpisa? Ako na ang susunod, pasensya na ngayon. Ang katawan ng biyenan ko, siguradong akin. Biyenan. Gusto kitang kausapin. Nakikita mo naman, lahat sila naghahangad sa'yo. Nitong mga nakaraang araw, masama ang pakiramdam ng Ete mo, dumudugo. Dumudugo. Anong nangyari? May regla siya. Sino bang babae ang walang regla? Kung gusto mong maging masaya ang Ete mo, kailangan mong pumili agad ng babae para matulog. Ganito. Mawawalan na ng pag-asa ang iba at makakampante na ang Ete mo. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? May sense ba yon? Bahala na. Isakripisyo mo na lang ako para sa kaligayahan mo at ng Ete ko. Kung hindi ako, sino pa? Signa ang tuso mo. Ginamit piazi lixiauran para takutin sig Xiaofei. Toto. Kung wala lang, yang listening device. Sa lakas ng loob ng emperador, siguro naman walang mangyayari. Bienan, halika na. Handa na ako. Dahan-dahan, first time kao, 2. Masakit. Hindi pwede, kailangan kong pigilan siya agad. Tayo na. Nasaan si Zhong Xiaofei? Anong ginagawa ninyo rito? Huwag na kayong maghanap, naliligo ang biyenan. Impossible, kanina ka pa rito umingay. Nagsasanay lang ako ng maaga, para pagbalik niya galing sa banyo. Paano ninyo nalaman? Ibigay mo ito sa ate mo. Pahinga siya ng maayos. Hindi pwede, hindi tayo pwedeng umupo na lang at maghintay. Malinaf ng gayon si Zhong Xiaofei. Ay nakahilig na kay Li Xiaoran. Wala na tayong magagawa. Naging one-day girlfriend na natin siya. Wala nang pag-asa. Nakalimutan mo, may kakampi pa tayo. Ayan na. Tawagin mo na agad ang tatay mo. Siya lang ang makakatalo kay Xiaofei. Ayos, mayroon akong hindi bababa sa 50 paraan. Para mapatayo si Zhong Xiaofei. Tatay, hindi ako hinahawakan ni Xiaofei. Pero gusto ko siya. Kung ganito pa rin si Xiaofei, magiging babaeng bao na lang ako. Lakasan Montag PA. Tuloy Montag lang. Tatay. Sumang-ayon na si Zhong Xiaofei sa akin. Pero pinabayaan niya ang anak kong babae. Mahirap talaga siyang lalaki, si Xiaofei. Kailangan siyang patayuin para may pagkakataon tayo. Pwede ba yun kung himatayin ang lalaki?
Huwag kang mag-alala, may 55 paraan ako para gisingin ang lalaking himatay. Para tumayo ulit. Paano ba tu tatay? Sige, tutulungan kita. Isang eksperto lang, kayang-kaya. Kaya ko. Song Xiao Fai. Halika, maglaban tayo. Tati. Huwag kang mag-alala. Alam mo ba ang pinakamataas na kahulugan ng martial arts? Ang patumbahin ng kalaban. Mali. Ang pinakamataas na kahulugan ng martial arts ay yangat ang kakayahan sa limitasyon. Para patumbahin ang kalaban, maraming paan. Halika. Halimbawa, bigla ang atake. Ian, bakit ka nakatayo? Dalhin mo na siya sa taas. Ako na. Bakit mo hinuhubad ang damit? Sobrang excited lang ako. Tuwing nasa isang kwarto kami, hindi ko mapigilan. Ang tagal na, kaya mo ba? Kung hindi, ako na. Matagal na akong hindi nagsasanay, medyo nahihiya. Ang una ng emperador ay napunta sa babaeng yon. Malapit na. Sige pa, binibigay ko na lahat, bakit hindi pa rin? Dahan-dahan, kung masaktan mo siya, hindi kita patatawarin. Ang landi ni Jin Kyang. Titingnan ka-o. S.A. Tabi. Ano? To? Para hindi siya makatakas. Anong ginagawa mo dito? Nag-alala lang ako sa kanya. Tingnan Montag. May reaksyon siya. Hindi ko nakikita. Kumikibot ang mata niya, magigising na. Bilisan mo, tanggalin mo pantalon niya. Huwag kang magmadali, mabilis ako. Ano ang ginagawa ninyo? Kidnap? Anong ingay yon? Anong nangyari sa kanya? Pinatayong siya ng tatay ko. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makuha siya. Sinasamantala ninyo ang kalagayan niya. Ayaw mong sumamantala. Lumabas ka, huwag mong istorbohin ang pagsasamantala namin. Sasabihin ko kay Lichaoran, hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Maliban kung ako ang una. Tarantado, umalis ka. Pag-usapan natin. Ganito ang sitwasyon, bahala na kayo. Naku, ete, malapit nang makuha niya ng mga babaeng yon ang asawa mo. Malakas ang loob niya, okay lang yan. Himatay siya, anong lakas ng loob ang meron siya? Nahulog ang lalaki, walang reaksyon. Sigurado ka? Nakita ka o mismo si Jin Kyang. Na kayang ituwid ang isang malambot na pipino. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Kyang, tulungan Montag si Yeyan. Alam kong masakit manganak, hindi pa ako handa. Tibayan mo, hindi kaya, sobrang sakit. Buksan ninyo. Ano na ginagawa ninyo? Jia, sibakin mo agad ang pinto. Naku, papasok na sila. Anong gagawin? Huwag mag-alala, hindi masisira ang kandadong ito. Bigyan ninyo kami ng 2 oras, tapos na ito. Eight. Hindi masira. 8. Kunin mo agad ang mas malaking kasangkapan. Siege. Ate, nakuha kaona. Bakit ang laki-laki? Kaya mo ba iwas-iwas yan? Sabay-sabay nating basagin ito. Bilisan nyo. Malapit na, malapit na. Basta makatiis pa ng mga 1 oras. Matutupad na ang lahat ng pangarap natin. Nakuha kaona. Kanina pa, sinturon lang pala ang tinatanggal? Ano nang ginawa ninyo kay Zhong Xiaofei? Kakasuot lang sa kanya ng pantalon. Ano sa palagay mo ang nangyari? Ako ang unang nakipagtalik sa kanya. Mula ngayon, ako na ang pangunahing asawa sa palasyo. Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Wala namang nangyari. Bakit mo ginagawa to? Sabihin ninyo ang gusto ninyong sabihin. Basta't hindi ako ang huli. Tama na yon. Aalis na ako bukas. Ate. Tapos na ang palabas. Pagkatapos ng lahat ng ito, si Lixiaoran lang ang nasa puso ko. Sa totoo lang, matagal na akong gising. Gusto ko lang makita kung anong kalokohan ang ginagawa nyo. Ang asawa ko. Si Xiaoran lang ang maaari.
Lahat kayo, kalimutan nyo na ang inyong mga pangarap. Alis na ako bukas. Huwag kayong umalis. Pwede naman tayong magsama-sama, basta't ako ang pangunahing asawa. Ako ang pangalawa. Ako ang dapat. Hintayin niyo ako. Hintayin niyo ako. Kayo pang mga maliit na babae sa palasyo, makikipag-agawan pa sa akin? Ako ang unang magbubuntis.